Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay February 19, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 22 to 25. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ng krus, araw-araw at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alin ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa kabilang panig ng mundo. Question: ikaw ba ay na-invite na? Naranasan mo na bang mayroong mag-recruit sa iyo? Baka inaalok ka, halimbawa maging financial advisor, o kaya nire-recruit ka na sumali sa kanilang organization, o kaya ay maging agent ng kung ano-ano. At pagka nakikinig tayo sa mga recruiter, aminin natin, nakakainganyo talaga. Maganda ang pangako, attractive ang reward, at kadalasan, sasabayan pa ng linya na huwag kang mag-alala, madali lang ang gagawin mo. Sa gospel natin ngayon, parang meron ding recruitment activity si Jesus. Si Jesus mismo ang nagre-recruit. At ngayon, habang nakikinig ka, ikaw yung kanyang inaanyayahan. Sa binasa nating gospel, malinaw at diretsahan ang sinabi ni Jesus. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangan limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw, at sumunod sa akin. Kung iisipin natin, ibang-iba ito sa ordinaryong recruitment. Sa mundo na ginagalawan natin, pag may nagre-recruit sa iyo, sasabihin, madali lang yan, gagang ang buhay mo, gaganda ang future mo. Pero tingnan mo naman si Jesus kung paano mag-recruit. Walang sugar coating, walang marketing strategy. Diretso kung magsalita. Anong sabi niya? Hindi magiging madali. Sa gospel na ito, makikita natin na halimbawa, pag sumunod ka sa kanya, pasanin mo yung krus. At yung krus ay sumisimbolo ng hindi lang simpleng problema. Noong panahon ni Jesus, ang krus ay simbolo ng paghihirap at sakripisyo. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa comfort, but it's all about commitment. Hindi ito tungkol sa pansamantalang saya, kundi sa mas malalim na layunin ng buhay. Kung sa totoo lang, minsan, ang gusto natin ay pananampalatayang madali. Hanggat maaari, ang hinahanap natin yung pananampalatayang wala sanang hirap, yung pananampalatayang puro sana blessing, walang sakripisyo. Pero si Jesus, sa kanyang pang-anyaya ay tapat. Hindi niya tayo niloloko. Parang sinasabi niya, kung susunod ka sa akin, may challenge. May mga araw na mahirap. May mga pagkakataong kailangan mong isuko ang sarili mong kagustuhan. At dito tayo madalas tinatamaan. Dahil sa totoo lang, mas madaling minsang piliin ang sarili kaysa sa ang tama. Mas madaling mamuhay ng komportable, no? Kaysa sa makabuluhang buhay. Pero sinabi rin ni Jesus
na ang nagsisikap iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mag-ali ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. What does it mean? Mahirap din naman pala kapag ang buhay ay puro lang sa sarili. Kung minsan, we found ourselves empty. Pero kapag natutunan nating magbigay, mag-alay at magmahal, doon natin natatagpuan ang tunay na buhay. Kaya ngayong araw na ito, china-challenge tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng piliin natin yung tama kahit mahirap. Minsan, yung pasanin natin yung krus, hindi simpleng pagpili ng integridad. Pangalawa, isuko natin yung sobrang pagka-self-centered. Maglaan tayo ng oras sa Diyos at sa kapwa. At pangatlo, diba, yakapin natin yung sakripisyo ng araw-araw. Sakripisyo sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon. Kasi ito yung krus natin na dinadala araw-araw. Kaya maging matatag tayo kung meron man tayong pinagdadaan ng araw-araw na problema dahil ito yung dala nating krus na pang-araw-araw. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong pagiging tapat sa amin. Hindi mo kami inaakit sa madaling pangako, kundi inaanyayahan mo kami sa tunay na buhay. Tulungan mo kaming yakapin ang aming mga krus na may tiwala at pagmamahal. Kapag mahirap ang pagsunod, palakasin mo ang aming loob. Naway matagpuan namin ang tunay na buhay sa pagsunod sa iyo. Amen. Kung may kakilala kang nahihirapan sa mga desisyon ng buhay o natatakot sumunod sa tawag ng Diyos, baka ito yung gospel message na kailangan niyang marinig. Share natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, sa ating mga kamag-anak, classmates, kaibigan. Baka yung sa simpleng pag-share na ito, nagiging paanyaya ito para may isang taong muling sumunod kay Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.